Magandang gabi mga kaisip. Ako po ang inyong lingkod, si Boss J. Ngayong gabi, isang liham ang ipapasa natin sa dilim. Ang kwentong ito ay galing kay Mark, hindi niya tunay na pangalan. Isang dating estudyanteng bumalik sa Capiz para sa bakasyon. Pero ang uuwian niya, hindi na ang bahay na kinalakhan niya, kundi ang bangungot na matagal na nakakubli sa ilalim ng buwan. Hello po, Boss J. Hi na rin po kay Miss Kate at sa lahat ng mga kaisip dyan. Natutuwa po ako na na-discover ang channel nyo. Bago na naman po akong pakikinggan gabi-gabi. Hindi ko na alam kung bakit ngayon ko lang ito sinulat. Siguro kasi matagal ko nang nilalabanan ang sarili ko. Pilit kong kinukumpinsi ang sarili kong gawa-gawa lang yun. Panaginip o bunga lang ng pagod at gutom noong panahon na yun. Pero ngayong gabi, bilog na naman ang buwan. At kahit nasa Iloilo na ako, kahit wala na ako sa Capiz, parang naririnig ko pa rin yung mga hakbang sa damuhan. Dahan-dahan, mabagal, basa ang mga paa. Kung minsan, may amoy akong naaamoy. Lupa. Bango ng bagong ararong palayan. O kaya bulok na dahon. Basta lagi may amoy bago siya dumating. Simula bata pa lang ako, taga-Capiz na talaga kami. Pero lumipat kami sa Iloilo nung high school ako dahil sa trabaho ni Papa. Lumang bahay, ancestral home. Iniwan namin lahat yon sa pangangalaga ng lolo't lola ko. Pero noong summer ng 2006, pinauwi ako ni Mama mag-isa. Wala raw silang bakasyon noon. Sinabi ko pa nga ayoko pero matagas ang mama ko eh. Kailangan mong buwisita sa lolo't lola mo. Matanda na sila. Hindi pwedeng puro cellphone na ang ugnayan nyo. No choice, kaya bumiyahe na ako. Pilpit ang isang backpack at dumating sa barangay sa Capiz noong March 17. Pagdating ko sa baryo, ganoon pa rin ang lahat. Mainit, maraming palayan at napakatahimik. Feeling ko nga parang mas tahimik pa ngayon kaysa dati. Yung tipo ng katahimikan na para bang may nakasilip sa likod ng bawat bintana o may bumubulong sa pagitan ng mga puno ng nyog. Sinalubong ako ni Lola Petra. Gaya ng dati, maingay pa rin at mabilis magsalita. Pero pansin ko agad na may kakaiba. Mas madalas siyang tumingin sa palayan. Hindi ko nga alam kung paranoid lang ako. Pero parang takot siya sa paligid nila. Huwag ka na mapapagabi sa labas ha, Mark. Bulong niya kahit maliwanag pa ang araw. Opo, La. Bakit po? Wala. Mainit lang hangin ngayon. Masama raw pag ganito ang panahon. Hindi ko paramdam noon. Pero parang may tensyon na sa hangin. Parang may gustong sabihin si Lola pero pinipigilan lang niya. Si Lolo naman, tahimik lang sa upuan niya sa labas. Pinapawisan kahit hapon pa lang. Ang bahay nila ay gawa sa kahoy. May bintanang Capiz at may mga sahig na kumakalabog sa bawat takbang. Wala nang ibang tao sa bahay kundi kaming tatlo. Tahimik, madalas ang maririnig mo lang ay mga palaka. Wala sa irigasyon, punin ng toko, mga ibon, at minsan yabag sa damuhan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe, kukutingting ng lumang radyo, bigla akong nakita sa gilid ng palayan. May nakatayo. Mula sa liwanag ng buwan, nakita ko siyang malinaw. Babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, hindi gumagalaw, hindi rin siya humahakbang. Tinitigan ko lang. Nintay kong lumakad siya.
Sumigaw ako. Ate? Wala. Hindi gumalaw. Pero paglingon ko kay Lola, nakatingin na siya sa akin. At para bang maputla siya bigla. Saan mo siya nakita? Sa may dulo po ng palayan. Di na siya sumagot. Malikod lang siya at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan ako mag-isa. Simula nun, gabi-gabi ko na siya nakikita. Lagi siyang andun. Hindi siya lumalapit, pero hindi rin siya umaalis. Basta tuwing bilog ang buwan, naroon siya. Nakatayo, nakatitig. At sa bawat gabing lumilipas, mas napapansin kong unti-unti siyang lumalapit. Boss J, wala nang dumating ako. Gabi-gabi ko na siya nakikita. Pare-pareho. Nakatayo lang sa may dulo ng palayan. Mga 50 metro mula sa balkonahin ng bahay nila Lola. Parang estatwa. Mahaba ang buhok, nakaputi. Di mo kita ang mukha lalo't madilim. Pero ramdam mo na nakatingin siya. Ang pinaka nakakabahala, para bang mas lumalapit siya tuwing tumatagal. Nung una, malayo. Nasa dulo ng pilapil. Sa ikalawang gabi, nasa bukana na siya ng palayan. At sa ikatlong gabi, halos nasa pagitan na siya ng mga haliging kawayan, yung naghihiwalay sa palayan at bakod ng bahay. Sinubukan kong takutin ang sarili ko. Siguro tao lang yan. O baka parang silhouette lang na nililikha ng isip ko. Pero hindi. Lalo ako nagiging aligaga sa tuwing dumalalim ang gabi. Parang may nag-iimpluwensya sa akin. Isang kaba na hindi ko maintindihan. O baka paghanga? Isang umaga, pinapunta ako ni Lola sa kubo sa likod ng bahay para magdala ng tubig kina Mang Kanor at Aling Leti. Matagal ng kapitbahay ng pamilya. Pagdating ko, agad akong tinawag ni Aling Leti. Mark, apo ka ni Petra, di ba? Tanong niya habang nagkakape. Napansin mo ba yung babae sa may palayan? Napatingin ako. Hindi ko agad alam ang sasagot. Opo, tuwing gabi. Nakatayo lang siya ron. Nagtinginan si Aling Leti at si Mang Kanor. Matagal. Parang pinipigil ang sarili. Huwag mong titignan, Mark. Huwag mo siyang papansinin. Hindi siya naandoon para sa'yo. Pero sino po ba siya? At bakit palagi siyang andyan? Nagbuntong hininga si Aling Leti. May kwento yan. Matagal na. Panahon pa ng Hapon. Babae raw ng isang sundalong Amerikano. Nagmahal, naghintay, pero hindi na binalikan. Buntis daw siya, inabando na. At sa gabi ng kabilugan ng buwan, nakita siyang tumalon sa balon. Bitbit ang sarili niyang bata. Hindi ako makakibo. Sa loob-loob ko, balon? May lumang balon daw sa gilid ng palayan. Tinakpan ng kahoy at pinatungan ng mga bato. Simula noon, tuwing bilog ang buwan, may nakikitang babae sa gilid ng balon. Hindi gumagalaw, hindi rin nagsasalita. Pero pag tinignan mo ng matagal, sumusunod siya. Pagbalik ko sa bahay, tahimik lang si Lola.
nakatulala sa may altar habang binabasa ang dasal sa kalendaryo. Pinagmasdan ko siyang saglit, saka ako inusisa. La, kilala mo ba yung babae sa palayan? Hindi siya sumagot. Pero baka sa mukha niya ang takot. Hindi pagdududa, kundi kumpirmasyon. Huwag ka na lalabas kapag bilog ang buwan na po. Tama na yung nakita mo. Pero la, Sapat na yun, Mark. nag-iinit ang bato ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pinipigilan nila ako malaman ang totoo. Gusto kong makita siya. Gusto kong lapitan. Para bang may humihila sa akin. Tuwing gabi, hindi na ako natutulog. Nagmamasdan ko siya sa dilim. At sa ikalimang gabi, nakita ko siyang gumalaw. Nung gabing yun, maliwanag ang buwan. Walang ulap. Kumakalas ko sa mga damo. Malamig ang simoy ng hangin, pero parang mabigat. Nasa loob ako ng bahay, pero bukas ang bintana. Doon ko siya nakita, sa tabi ng balon. Bahagyan na kayo ko. Hawak ang laylayan ng puting bestida. Saka siya tumingala. Hindi ko makita ang kanyang muka, pero parang umiti siya. Tumayo ako, lumabas. Hindi ko na alam kung bakit. Para bang lumutang ang katawan ko papunta sa balkonahe. Nitigan ko siya mula sa labas. Hindi siya gumagalaw. Miss, may hina akong sabi. At doon, nagsimula siyang humakbang. 1, 2, 3, papalapit, mabagal, walang ingay, walang yabag. Nang biglang sumigaw si Lola mula sa loob. Mark, pumasok ka! Napatingin ako muli sa babae, pero wala na siya. Kinabukasan, pumunta ako sa pinakamatandang residente sa baryo namin, si Lolang Sabel. Siya raw ay dating kumadrona at kabisado ang kasaysayan ng lugar. Yung babae sa balon. Adalay sa dati. Pero ngayon, bila na. Ikaw na lang siguro ang nakakakita sa kanya. Ha? Bakit po ako, La? May mga taong binipili niya. Hindi ko alam kung bakit. Baka may kawitya sa ama na anak niya. Baka may sinumpang dugo. O baka ikaw ang sumunod niya gustong isama. Napaupo ako sa kawayan niyang upuan. Napakalamig ng simoy ng hangin. Kahit tirik ang araw. Mula nun, hindi ko na siya kayang hindi tignan. Bawat gabi, hinihintay ko siya lumitaw. Minsan, kahit wala siya, ramdam ko siyang naroon. Minsan, parang may malamig na kamay na humahapos sa likod ng pato ko habang natutulog. Sa panaginip ko, nandun na rin siya. Laging nakaputi, laging nakangiti, laging naglalakad palapit. At sa huling gabi bago ako bumalik ng Iloilo, napaniginipan kong hinawakan niya ang kamay ko at may pinulong sa tenga ko. Babalikan kita pag bilong na naman ang buwan. Pagbalik ko sa Iloilo, akala ko ligtas na ako. Pero simula ng gabing yun, kahit nasa syudad na ako, parang dala ko pa rin siya. Ang katahimikan sa gabi, yung mga aninong gumagalaw sa gilid ng paningin ko, at ang panaginip, palaging pareho. Tuwing natutulog ako, nandun siya. Kaputi, basa ang buhok,
lagi nakatayo sa gilid ng kama. Di siya nagsasalita, di siya gumagalaw. Pero ang tingin niya, hindi mo matatakasan. Parang inaarok ang kaluluwa mo. At unti-unti, nararamdaman kong nagbabago na ako. Naging mailap ako sa pamilya. Hindi na rin ako makapag-focus sa school. Kahit sa gitna ng lecture, napapatingin ako sa labas ng bintana. Tila ba may hinihintay? Minsan, inaamoy ako matamis na parang bulaklak na bulok. Minsan, may lupa. May gabi nagigising ako na basa ang sahig. Paikot sa kama ko. Para bang hakbang ng taong umikot tapos tumigil sa may bandang ulo ko. Walang basa ang bubong. Walang tubig sa aircon. At yung pinto, bukas na. Kahit isinara ko yun bago matulog. Isang araw, hindi ko na kinaya. Pumunta ako ng simbahan. Lumapit ako sa pari ng dorm chapel. Father, may gusto po akong ikwento. May parang sumusunod sa akin. Babae. Hindi ko po kilala. Pero sa panaginip ko, lagi siyang andun. At tuwing bilog ang buwan, parang buhay siya. Tahimik lang si Father. Kinuha niya ang kamay ko at saka pinatong ang rosaryo. Iho, may mga ligaw na kaluluwa mo at tututo na maglahat muli. Lalo na kapag inakasabit na buhay sa kanila. Huwag mo hayaan ikaw ang magindahan. Pero, paano po kung gusto ko siya makita? Hindi agad sumagot si Father. Pero ramdam ko sa tingin niya, mali ang tanong ko. Sa sumunod na kabilugan ng buwan, eksaktong 12:00 ng gabi, muling bumalik ang panaginip. Pero mas malinaw na, mas malapit. Sa panaginip, nakaupo daw ako sa isang bangko sa harap ng lumang balon sa kapis. Napakaliwanag ng buwan. Ang palayan, payapa, tahimik. Pero may ihip ng hangin na parang may tinig. Saka siya lumitaw. Mula sa dilim ng punong nyog, dahan-dahan siyang lumabas. Nakabistida, basa, walang saplot sa paa. Parang halos lumulutang ang galaw niya. Pero hindi siya nakangiti ngayon. Tila malungkot o uhaw. Nilapitan niya ako at sa wakas, nakita ko ang mukha niya. Maputla. Mula sa mata niya, parang may lumalabas na luha. Pero kulay itim, malapot. Hindi siya umiiyak, pero dumadaloy. At nang umawak siya sa kamay ko, ramdam ko ang lamig. Naramdaman kong hindi na ito panaginip. Nang magising ako, hawak ko pa rin ang basang rosaryo at may bakas ng putik sa sahig. Paapak mula sa kama, papunta sa bintana. Boss Jay, hindi na ako nakatiis. 1 linggo matapos ng panaginip, bumalik ako sa kapis. Pagdating ko, iba na ang pakiramdam ko. Parang mas manipis ang hangin. Tahimik pa rin ang baryo. Pero ngayon, parang pinapanood ako ng paligid. Pagdating sa bahay ni Lola, walang tao. Nakita ko lang ang bahay. Nakabukas ang pinto. Pero walang boses. Walang yapak. Pumasok ako. Sa altar, may nakasinding kandila at sa mesa, may papel. Huwag mo na siya hanapin, Mark. Umuwi na sana ang kaluluwa niya. Pero pag ikaw ang natawag, siya ipapalik muli. Natigilan ako. Huli na ba ang lahat? Hindi ko na alam kung anong nagtulak sa akin.
Pero lumabas ako ng bahay. Dumaan ako sa palayan. Ang damo, tuyo at maririnig mong humahaplo sa binti habang naglalakad ka. Walang ilaw, maliban sa buwan. At ayun siya, sa gilid ng balon. Hindi siya gumagalaw, nakatayo lang. Tila ba naghihintay? Umakbang ako. Bagal. 1, 2, 10 hakbang. Hanggang halos 6 na metro na lang ang pagitan namin. Bakit mo ako sinusundan? Walang sagot. Anong gusto mo sa akin? Tumingin siya. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Isang bulong. Hindi tinig, kundi parang ihip ng hangin. Ikaw ang pumili. Biglang lumamig ang paligid. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa damuhan. Mga yabag na hindi sa akin. Hangin na may kasamang pangalan ko. Mark. 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 Sa gilid ng balon, tila may gumagalaw. Parang anino na gumagapang palabas mula sa dilim. Isang kamay. Isa pa. Tila may sumusubok umakyat. Napatras ako. Napasigaw. Lola? Lola? Nagising ako sa loob ng bahay nila Lola. Pawisan. Nanginginig. Wala akong maalala kung paano ako nakabalik mula sa palayan. Ang huli ko naaalala ay ang kamay. Malamig, putik-putik, na pilit na umaabot mula sa loob ng balon. Pagbangon ko, nakita ko ang isang bagay sa ibabaw ng mesa. Pasang bestida, puti, amoy lupa at bulok na dahon. Nignan ko ang paligid. Walang tao. Tumakbo ako palabas. Inikot ko ang bumbahay, ang palayan, ang kubo. Wala si Lola. Wala rin si Lolo. Walang ingay. Parang iniwan na ako ng buong mundo. Dala ng takot, nagtungo ako kina Aling Leti. Nakita niya pa lang ako, natapon na niya ang hawak ng tubig sa kaba. Mark, hindi ka dapat bumalik. Hindi ka na namin inaasahan. Anong nangyari sa akin? Sino ba talaga siya? Nahimik si Aling Leti. Tumango siya kay Mang Kanor na agad kinuha ang isang lumang kahon mula sa silong ng kubo. Panahon na, Let. Binuksan niya ang kahon. Nandun ang mga lumang larawan, sepia at maputla. Larawan ng baryo noong panahon ng digmaan. May isang babae na kaputing bestida sa halos lahat ng litrato. Laging nakatayo sa likod. Laging hindi kita ang muka. Siya si Adela, dalagang taga rito. Maganda, tahimik, mapag-isa. Nahulog sa isang sundalong Amerikano. Nang mabuntis siya, pinangako ang babalikan. Pero hindi na bumalik. Umiiyak siya gabi-gabi. Tinakpan niya ang isang larawan kung saan tila si Adela ay nasa harap ng balon. Nung sumunod na buwan, nawala siya. Isang umaga, nakita na lang ang puting bestida sa tabi ng balon. Mula noon, may nagsimulang makakita sa kanya tuwing bilog ang buwan. Pero hindi lang yun, iyo. May chismis noon. Hindi siya basta nawala. May nagsabing pinili siyang ipalaglag ng pamilya ng sundalo. Pinagtulungan, pinalo, tinapon sa balon ng buhay pa. Kasama ang bata. Napahawak ako sa dibdib ko. Para ako nilamig. Hanggang ngayon, hindi siya natagpuan. Pero ang balon, tinakpan. Yang balon na yan, Mark. Hukay yan ng kasalanan.
Nagtagpo ang mga mata namin ni Aling Letty. Mark, hindi kami sigurado. Pero kamukha mo raw ang sundalong yun. Ilang matatanda ang nagsabing para kang kinopya sa kanya. Nanginig ang tuhod ko. Ako ang hinahanap niya? Hindi ikaw ang gusto niya, Mark, kundi yung ginamit mong balat. Nung gabing yon, muling sumiklab ang panaginip. Pero iba na ngayon. Nasa ilalim ako ng lupa. Mabigat, madilim. Parang binabaon ako ng buhay. May tubig sa paligid, mabaho, papait, at may tinig na paulit-ulit. Hindi ako umalis. Pinatay nila ako. At sa huling bahagi ng panaginip, nakita ko siya, si Adela. Nakasubsob sa balon, may sinapupunan, may susumamo. Bakit mo ko iniwan? Hindi ako siya. Pero katawan mong nagpili. Pagmulat ng mata ko, naroroon na siya. Sa paanan ng kama. Basa, tahimik, nakatitig. Biglang bumukas ang pinto. Nandun si Lola. Umalis ka na, Mark. Kumahan mo pa kami. Umalis ka na. Huwag mo na siyang tingnan. Huwag mo na siyang kausapin. Pero... Bumalik siya kasi pinuksan mo muli ang sugat. Hinahanap niya ang katawan na hindi niya nakuha. At ikaw, Mark, ikaw ang pinakabago niyang pintuan. Simula ng gabing muling nagpakita si Adela, ibang-iba na ako. Hindi ko masabi, Boss Jay, kung ilang araw na ang lumipas. Hindi ko na matandaan minsan kung kumain na ba ako. Kung natutulog ba talaga ako. Parang hindi na ako si Mark. Kapag tumitingin ako sa salamin, parang may ibang mukha sa likod ko. Parang may mata na lagi nakasunod. Hindi ko siya lagi nakikita pero nararamdaman ko siya sa likod ng balikat ko. Sa bawat puntong hininga. Sa bawat panaginip na hindi na panaginip. Kundi paalala ng isang kasaysayang ayaw makalimot. Isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang aking mga kamay, napansin kong nangingitim ang mga kuko ko. Parang ginaw na hindi matanggal. Parang putik na hindi maalis kahit anong kuskus. Nagising ako may putik sa paano ng kama. Hindi ko alam kung ako ba ang lumabas o siya. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang sarili kong ngumiti. Pero hindi ako may kontrol. Ibang ngiti yun. Mabagal, malalim, at punong-puno ng sakit. Huwag mong alisin sa akin ang katawan na tapat sa akin. Bulong mula sa likod ng utak ko. Sinugod ako ni Lola kay Mang Kanor. Nagpatawag sila ng albularyo mula sa kabilang baryo, si Benito. Isang matandang lalaki na may tali ng itim na sinulit sa pulso. At singsing na may bato mula sa Mount Majaas. Tila naalihan ng apong to, sabi niya matapos akong hawakan sa batok. Tao pa siya, pero hindi na buo. Pinag-aagawa na siya ng anino. Nilabas niya ang isang itim na itlog at ginulong sa katawan ko. Nang mabasag ito, itim ang loob, hindi dilaw, hindi puti. Sinanibang ka, Mark. Pero hindi ito basta engkanto. Ito ay babae, galit, malalim, at matagal na naglalakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pinagdao sila ng ritual sa harap ng balon. Naglagay sila ng asin sa paligid, mga kandilang pula at puti. Sa gitna, ako, nakatayo,
Malamig ang katawan habang nilalagyan ng langis ang aking ulo. Kapag nagsimula na siya makipag-usap, Mark, huwag mong tanggapin. Huwag mo siyang pahihintulutan. Nang magsimula ang orasyon, nagdilim ang paligid kahit may araw pa. Bumigat ang hangin. Parang may libong higpi mula sa ilalim ng lupa. Bakit mo ako iniwan? Sabi ng tinig, pero sa bibig ko lumabas. Pero hindi ako nagsalita. Ramdam ko ang lungkot, hindi galit. Hindi kalungkutan na lumampas na sa pagiging tao. Hindi akong gumawa sa'yo nito, Adela. Pero ikaw ang katawan na iniwan nila para pumalik ako. Sa huling bahagi ng ritual, pinahukay nila ang balon. Sa ilalim, halos 2 metro pababa, natagpuan ang isang kalansay. Maliliit ang buto, isang babae. Sa tabi nito, buto ng sanggol. Umalaw ng iyak ang paligid. Tumigil ang hangin. Napatirik ang mga kandila. At sa huling saglit ng katahimikan, Salamat. isang bulong. Hindi masaya, hindi rin galit, kundi pagod. Pagtingin ko sa paligid, naroon si Adela. Nakatayo, nakatitig. Hindi na siya basa. Hindi na rin siya madilim. Nakangiti na siya sa wakas. At unti-unti siya naglakad patras hanggang sa lumusaw ang anino niya sa liwanag ng buwan. Kinabukasan, tahimik na ang buong baryo. Parang wala nang bigat sa paligid. Umaga, ang unang liwanag ng araw sa loob ng 1 linggo. Walang palaka, walang tuko, walang anino sa palayan. Naupo ako sa may pintuan. Hawak ang isang lumat kupas na larawan. Si Adela, nakatayo sa tabi ng balon. Hindi ko alam kung tuluyan na siyang lumisan o kung natulog lang ulit. Pero mula noon, tuwing bilog ang buwan, sumisili pa rin ako sa palayan. Inaabangan ko kung naroon pa siya. Wala na. Pero minsan, may naaamoy pa rin ako sa hangin, lupa at bulaklak. Lumipas ang 2 buwan. Tahimik ang baryo. Bumalik na sa Maynila si tita. Iniwan sa akin ng bahay. Si Lola at Lolo, hindi ko na muling nakita. Ang sabi ni Aling Letty, ipinagdasal na lang daw nila ang kaluluwa ni Adela. Ako, nagdesisyong manatili. May kung anong umawak sa akin para magstay eh. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na parang may natitira pang hindi natatapos. Tuwing gabi, sinusulat ko ang mga nangyari. Nilalarawan ko ang bawat detalye, bawat panaginip, bawat pagbulong sa dilim. Hanggang isang gabi, isang sulat ang iniwan sa may bintana. Luma, amoy amag. Walang pangalan ng pinagmulan. Binuksan ko. Salamat sa pakikinig. Hindi lahat ng kwento ay may wakas. Ang iba, nagsisimula lang ulit. Kapag bilog ang buwan, huwag mong tingnan ang balon. Sa likod ng papel, may lumang larawan. Ako, sa tabi ng balon, pero hindi ko maalala kailan yung kuha. Sa likod ko, si Adela. Pero hindi na siya multo.
Hindi na rin siya babae. Siya ay anino, hubad, manipis, at nasa lilim ng katawan ko. Kinagabihan, bilog ang buwan. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Parang hinihila ako ng lupa. Parang tinatawag ako ng mga alingaw ng palayan. Naglakad ako sa gitna ng gabi. Walang tunog, walang hangin, parang panaginip. Pagdating ko sa balon, wala naman doon. Tahimik. Hanggang sa tunog ng kahoy na kinakaladkad. Tumalikod ako. Wala. Pagharap ko muli sa balon, may nakita akong bagong takip. Makintab, bago, parang sinadyang muling isara. Isang matandang babae ang nakatayo sa gilid nito. Hindi siya si Adela. Pero parang ako. Mukha ko. Hubog ng katawan ko. Pero mas matanda. Mas maputla. Salamat. Sino ka? Ang magiging ikaw kapag pinili mong hindi umalis. Biglang naglaho ang babae. Napalibutan ako ng lamig. Lahat ng liwanag mula sa buwan napunta sa balon. Muli ko narinig ang mga tinig. Iyakan, ikpi, sigaw ng sanggol, luhang walang tunog. Sa gitna ng lahat ng yun, bumulong si Adela. Hindi kita kinukuha, Mark. Pinapakita ko lang kung anong pwedeng mangyari kung hindi mo tinalikuran ang bangot ng iba. Napaluhod ako at sa unang pagkakataon, umiyak ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kasaysayang isinakay sa pangalan ko. Hindi ko kailanman ginusto ang maging bahagi ng kasalanan. Pero hindi ko rin maiiwasang maging tagapagdala ng alaala. Kinabukasan, bumalik ako sa Maynila. Hindi na ako tumingin pa sa likod ng jeep. Hindi na ako lumingon sa mga palayan. Ang baryo, parang nanahimik na ulit. Pero may iniwan akong maliit na krus sa tabi ng balon. Inukit ko ron para sa iyong katahimikan. Patawad. Mula nun, tuwing bilog ang buwan, nakakaramdam pa rin ako ng malamig na hangin sa kwarto ko. Pero hindi na ako natatakot. Dahil minsan, ang mga kwento ng probinsya, kailangan lang mapakinggan para matapos o para muling mabuhay. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kapapalagahang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.